Nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa magnitude 6.9 na lindol sa Visayas. At mula sa Bogo City sa Cebu, saksi live si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan? Yes, Pia, umakyat na sa 70 ang bilang ng mga nasawi habang 200 naman ang nasugatan sa pagyanig ng lindol, lalo na dito sa Northern Cebu. Ang mga sugatan sa magnitude 6.9 na lindol kagabi. Sa ospital sana ang tagpuhan, pero kahit mga ospital, labis ding naapektuhan. Kasagsagan ng lindol, isa-isang inilabas sa mga pasyente sa Cebu City Medical Center. Hili-hilera ang mga hospital bed sa labas ng paggamutan. 3 sanggol ang isinilang sa kasagsagan ng lindol. Agad silang inilabas kasama ang kanilang mga nanay. Isa sa inilikas ang 20 anyos na si Gistrel na nagtamo ng bali sa kanang kamay ng madulas habang lumilindol. Naging problema rin ang biglang pag-ulan. Kanina walang ulan, di ba? Opo. So ang decision natin with the doctors na ilabas natin because we expect na mayroong aftershocks. Well, mayroon tayong mga tent pero hindi kasya. So what we did, we decided with the doctors na dyan lang tayo sa first floor. Sunod-sunod naman ang dating ng mga bangkay sa Cebu Provincial Hospital sa Bogo City mula sa iba't ibang lugar sa lungsod at ibang bayan sa Northern Cebu. Nagpapang-abot na ang mga sasakyan ng mga punerarya at mga ambulansya. May mga sugatan din na itinatakbo rito o ililipat naman sa iba pang ospital sa Cebu. At dahil puno ang ospital, nasa tabi lang ng mga pasyente ang cadaver bags ng mga nasawi. Kanina, nasa open ground pa rin ng ospital ang mga pasyente dahil sa pangamba na magkaroon na naman ng malakas na pagyanig. Ang isang Davaoenyong nasa Cebu natakot nang maramdaman ang malakas na pagyanig habang nasa ikasyam na palapag ng tinitirhang condo unit. Nagapamlansya ko sa akong mga sanina. So, kalit lang dito siya, 9:59 to 10 o'clock. Ning uyog na ang building, kusog kaayo, ma-feel yun na ko ang tremor, ang swaying sa building. Hadlok din kayo siya. Short to say na traumatic dito siya na experience. Ang Coast Guard District Southern Mindanao nagbukas ng donation drive para sa mga biktima ng lindol. Handa na sa deployment ang Davao City 911 user teams kasama ang medical teams at psychosocial workers. Inihahanda na rin ang ipamamahaging food items sa mga apektadong lugar. Pia, hanggang sa mga oras na ito, wala pa ring power supply ang iba gumagamit ng generator sets. Wala ding malinis na tubig dahil hindi gumagana ang kanilang water utility. Kaya panawagan ng ating mga kababayan dito na sana mayroong ready-to-eat na pagkain at malinis na tubig para kanilang mainom. Pia. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.